So ayan mga kanoysi, welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So usapang WPS na naman tayo. Ano? So mula kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na China pananagutin sa Thai. PBBM, we will defend. Gibo bumwelta sa Chinese ambassador. Napataas ng kamay. So, yun, bibigyan lang natin to ng reaction. Ano? So, again, Boost Balita TV, support nyo yan. Original video in the link description box below. Tapos, syempre, kung type nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Easy. So, di na natin to patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, China pananagutin sa Napatay. PBBM will defend. Gibo bumwelta sa Chinese ambassador na pataas ng kamay. So, bawal manggigil. Like, comment, share, subscribe. Start. Gumanti ang Pilipinas, yan ang sabi. Ulit. Paano kalang payagang gumanti ang Pilipinas? Yan ang sabi sa Pangulo. Pero matapang na sinabi ni BBM sa Pilipinas, we will defend our sovereign rights but we will not attack any foreign or Chinese vessel. Ayon sa statement ng Pangulo, hindi tayo gaganti sa China. Hayaan nyo ang China mag-water cannon. Dahil kung papayagan niyang gumanti ang Pinas, anong pinagkaiba pa natin sa China ayon sa I think dito ako, in my own opinion lang naman I think hindi naman, ewan ko, hindi ko kasi maintindihan na hindi daw tayo gaganti kasi ano daw yung pinagkaiba natin sa China. Ang question naman dito is, inaano na tayo ng China eh. Nakita nyo naman yung way of panghaharas nila. Like, todo talaga yung pangbubuga. Millions na nga yung damage, di ba? Ewan ko kung totoo yun. Basta, millions yung mga nakikita ko na damage. Tapos ano yan? Tayo yung magre-repair dyan? Tayo yung magpapalabas ng pera ipang-ayos dyan? Do you think magbabayad yung China dyan? Do you think babayaran nila yan kapag kasabihin mo, oh China, ito yung resibo, nagpa-repair kami, bayaran nyo yan sa mga pang-water cannon nyo. Do you think magbabayad yung China? Of course not. Maninindigan talaga yung China. Ang sa akin lang naman talaga dito, sige, given na hindi natin gagantihan yung China. Kasi nga, anong pinagkaiba natin? Siguro kapag ganyan, pull out na lang din natin yung mga barko natin dyan. Para wala nang mawawater cannon. Total, hindi lang din naman tayo gumaganti. Di ba sobrang pangit nung ganun na, ewan ko talaga kung if ever sila sir yung ilagay doon, kung ano yung magiging response nila. Makakapagsabi pa rin ba talaga sila na okay lang, hindi tayo gaganti. Bahala nang i-water cannon nila tayo. What if lumubog bigla yung mga barkong yan? 'Di ba? Ewan ko. Tuloy. Pangulo. Kung ang totoong misyon naman ng mga barko ng Pinas, tapusin ang usapin sa gera, daanin sa diplomasya, wag nang umabot pa sa gumanti tayo ng water cannon. Sir, may mga panukala po na lagyan na ng water cannon yung mga vessel natin na pumapalaot. Will you give the go signal on that, sir? No, what we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I will have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, that is not. Call them weapons dahil nakaka-damage na. Yun nga, nadadamage na nga tayo. Maski pag-defend, wala tayong gagawin. I think hindi defend yung yung nagpapa-water cannon tayo. Kasi wala akong nakitang ginagawang defend doon. Wala, sira talaga yung barko. 'Di ba? In short, wala talaga tayong ginagawa sa panghaharas ng China. Like harap-harapan talaga. Itong China naman, hindi naman pumapalag yung Pinas. Para tayong nagiging punching bag ng China eh. Kita mo yung mga nasa pelikula ng mga bata binubuli na sinusuntok-suntok tapos gumaganon lang siya. Hindi siya pumapalag, sinusuntok lang. Anong mararamdaman nyo, men? Di ba mapapasigaw ka na lang na, lumaban ka! Ba't ka nagbababugbog dyan? Di ba? Ewan ko kung itong mga taong to na nahirap mag-decide eh. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, kung ayaw din naman natin silang palagan ng water cannon,
Di wag na lang din sana tayo magpapadala ng mga barko dyan, ano. Pero yun nga, may risk nga din, baka tuluyan ng angkinin ng China. Mahirap kasi yung ganun min na ipaglalaban natin yung karapatan natin at the same time, hindi natin i-defend kung ano yung mga pinagagawa nila. 'Di ba? Ay, ay bahala kayo. May kanya-kanya naman tayong opinion patungkol dito eh. Siguro nasasaktan lang ako na panoorin yung para kasi nagiging pain yung mga Coast Guard natin or mga resupply boat natin eh. Para silang nagiging pain dyan ba para dumumi yung dumumi yung imahe ng China. Bakit kailangan pa natin maglagay ng pain, 'di ba? Yun yung isa sa nakakalungkot. For example, guys, kayo ba, halimbawa, tatay nyo yung ipain dun. Halimbawa, tatay nyo yung Coast Guard na ipapain dun. Ma-at-is ba kayo? Of course not. 'Di ba? Tawagan ka ng papa mo, nak. Duty mo na ako dun sa sa West Philippine Sea. Papabomba lang kami doon. Hindi naman kami papalag. Something like that, 'di ba? My goodness. Tuloy. Something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Actually, hindi naman talaga namin ina-against or inaaway yung gobyerno, Ang gusto lang naman talaga ng taong bayan ano yung gagawing actions ng government dyan sa pang-water cannon ng China. Yan lang naman eh. Kahit pakitaan lang kami ng ng halimbawa ganyan. Hindi yung democratic protest tapos kinabukasan, next month, next day, meron na namang water cannon. 'Di ba? Dapat totally tuldukan na talaga na mawala talaga yung water cannon dyan. Like, kailangan din talagang ugain yung China. 'Di ba? Aksyonan talaga ba? My goodness. Kahit nasabihin natin na kung ayaw ng gobyerno natin na i-water cannon din yung CCG, then maghanap sila ng solusyon na hindi na mauulit yun. Hindi yung hindi natin sila papalagan, hindi tayo pupunta sa level nila. Tapos parati tayong pumupunta doon. Yung China naman, okay lang naman sa Pilipinas. Water cannon! Di ba? mission is precisely the opposite, is to lower tensions. And that's right. So that's why wala tayo. All we do is pagka nangyayari, water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve. Pero ayon sa PCG, dapat pananugutin natin si China dito sa paninira nila sa West Philippine Sea matapos madiskubre ang pinsalang iniwan sa Pag-asa Island. Iniwan sa Sandy Cay patay ang mga koral, kaya nilusob ng China helicopter ang mga Pilipino marine scientists sa Pag-asa Island para di makitang patay ang mga koral. If there's one country that Yung mga coral pa natin, sinisira lang doon. we need to hold accountable dito sa damage sa environment na to, sa ating coral reef, dito sa case, that will only be the People's Republic of China. And if you're going to ask me now, who is our suspect in doing this illegal small island reclamation in the case 1, 2, 3, 4, there's no other country that we can pinpoint. No? It's only the People's Republic of China. The Pag-asa coral reefs, the Cay, the Pag-asa Island itself, have coral reefs that are now experiencing either a decline or degradation, overfishing, and habitat. We can pinpoint. No? It's only the People's Republic of China. The Pag-asa coral reefs, the Cay, the Pag-asa Island itself, have coral reefs that are now experiencing either a decline or degradation, overfishing, and habitat itself is not in a good condition. So at the very least, itong destruction ng coral and deliberate alteration ng marine environment, pwede maging basehan yun ng isa pang kaso. Mahalagang punto to kasi nga, Sana all. Okay din naman yun na mangalap tayo ng ng mga butas ng China. Pero I think not to the point na magpapasadya talaga tayo na ipa-water cannon yung mga Coast Guard natin, di ba? Sobrang yun eh. Parang harap-harapan na tayong binubuli. Wala pa rin tayong gagawin, di ba? So yun lang naman.
Ang ibig sabihin pala nitong China pananagutin sa napatay, itong title niya ay about sa corals, ano. So, pananagutin yung China sa mga napatay na corals. Okay, tuloy. Nung time ng arbitration, hindi pa yan napapansin. Pero after the arbitration, yun na. Pero paglilinaw ng PCG, hindi sila gagamit ng water cannon sa China bilang respeto sa utos ni BBM. Huwag daw natin bigyan ng dahilan para makapagpaliwanag sa atin si China kung bakit sila nagwa-water cannon ayon kay BBM. We have a chain of command. We respect the guidance of our president. The guidance of the president is that we should not be provoked. We should not be the reason of intensifying the escalation. So, anong gagawin natin? Halimbawa ganyan na tayo na yung pinoprovoke. Tayo na yung wina-water cannon. Dapat siguro itong mga nag-iisip sa atin dito or nagbibigay ng decision, sila yung ipasakay mismo doon sa sa Philippine Coast Guard na barko na iwa-water cannon ng China para siguro makapag-decide agad sila kung ano yung gagawin. Kasi mahirap yung ganyan na parang halimbawa ganyan, na-analyze mo lang na hindi natin total water cannon lang din naman. Kasi wala din naman tayo sa wala tayo dun sa nakasakay mismo ng wina-water cannon na lugar, di ba? Ay na barko natin. Di ba? Yun lang naman siguro ang gusto ng taong bayan na marinig yung talagang action bukod sa democratic protest. Kasi yun nga, paulit-ulit na natin ginagawa yan dati but walang nangyayari up until now, natutuloy pa rin. Pustahan tayo, though hindi ako sugar, but next week or next month, meron na namang iwa-water cannon yung China. Kapag hindi natin inoksyonan yan ngayon. Nasabi ko sa inyo. Tuloy. For China to justify once again, bring the next level aggression kung ano man ang plano nila. We have to maintain professionalism in dealing with this kind of bullying of the Chinese people. The high emotions that you feel, multiply it to double it. That's perhaps the same level of emotion that our Coast Guard personnel on board will also experience. Samantala, taasan naman tinawag na kasinungalingan ni Anyo at Gibo itong binibintang na naman sa atin ng Chinese Embassy patungkol sa impormasyong sinabing pumayag Yung taong to, nanggigigil na ako dito, min. sila kay Wang Silian sa kasunduang ayungin Seoul mga ngasiwa ay mga Chinese. Kaya tinawag na fake news si Ambassador Wang Silian sampo ng Chinese Embassy. Marihing itinanggi ng Department of National Defense at ng National Security Council ang umano'y panibagong kasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas sa China. Ayon kay Defense Secretary Gibot Teodoro, walang katotohanan ang claim ng Chinese Embassy tungkol sa umano'y kasunduan ng China at Pilipinas hinggil sa pangangasiwa sa ayungin Seoul. Bagaman hindi na idinetalye pa ng Chinese Embassy ang sinasabi nitong bagong kasunduan, sinabi nito na nakausap nila sa nasabing agreement ang Western Command ng Pilipinas. Base pa umano sa Westcom, aprobado ang kasunduan ng ilang mga opisyal ng Pilipinas kabilang na ang Defense Department at NSC. Giit ni Secretary Teodoro, walang kinalaman ang DND sa anumang kasunduan. Mamaya basahin natin yung pulso ng taong bayan dito, min. Kasi, yun, basta. Sa China. Maging si National Security Advisor Eduardo Anyo, mariin ring pinabulaanan ang nasabing agreement sa China. Para kay Anyo, fake news at disinformation ang bagong pahayag na ito ng China at iginiit na wala siyang nakakausap na sino mang opisyal mula sa Chinese Embassy, lalo na tungkol sa kasunduan na may kinalaman sa resupply mission. Ngayon ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. So, yan. Panonoodin natin yung comment ng taong bayan dito, men. Kasi, yun, nakapagbigay na din naman ako ng comment kanina, na yun nga. Nakakalungkot. Siguro kapag ganun na hindi tayo gumante or, yun nga, bukod sa democratic protest. Sana naman, siguro, wag na lang sigurong magpadala ng mga resupply boat dyan or ng mga Coast Guard, hindi tayo hindi natin ipoprovoke or hindi tayo gaganti or hindi tayo bababa sa level ng China, hindi natin gagayahin yung ginagawa ng China. Tapos at the same time, parate tayong pumupunta-punta dyan. So ang nagiging labas dyan, okay lang sa atin na i-water cannon tayo. Ang importante, hindi tayo ng gulo. Di ba? Ang pangit nun. Barko natin, resupply mission natin, iwa-water cannon, tapos
ipapublish sa worldwide. Kaya nga sa ang kadalasang comment ng mga taong bayan, wag na sanang ibalita yan kung hindi nyo din naman na-actionan. Kasi yung mga kapwa Pilipino din natin, nasasaktan din sila na harap-harapan din tayo with a water cannon. Yung flag pa natin, tinatamaan talaga nila, parang nananadya. Alam naman natin kung gaano ka importante yung flag natin. Yung punitin nga lang yung flag natin, sobrang nanggigigil na nga tayo. Tapos ito pa, wina-water cannon yung flag natin. Di ba? Comment ng mga sambayan ng Pilipino. So, pagkasabihin nyo, naggagawa ako ng mga words dyan ha. Yan yung babasahin natin. Palayasin na lang natin ang China ambassador sa ating bansa. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Amen. Galit na galit, tapos may amin sa dulo. Ayos yan. Kaya si Gibo na lang yung maging yung maging pangulo kasi nilalaban mga katarantaduhan ng Chekwa. Salute to you, Sir Gibo. Pati ang damage ng barko nasira. Pagbayadin ninyo sila, masyado tayong minaliit. Sa Indonesia, Vietnam, Japan, Korea, pinasasabog ang mga yan. Pag pumasok sa kanilang EEZ sa Pilipinas, di kaya yan. Sinisira na nila yung mga barko, hindi pa rin tayo gagamit ng water cannon. Marami na tayong pera na payagan lang natin silang sirain yung mga barko. Mayaman. So yun ang sabi ni Mr. Edgardo dito. Every time na hinahayaan natin or hindi natin ginagantihan yung China, of course, it makes us lots of damage, di ba? Tapos magre-repair tayo. Bakit? I-liquidate nyo ba yan sa China? Mag-abot ba ng pera yung China na, okay, Philippines, ito yung bayad ko sa damage ko since pinapayagan nyo naman kami na i-water cannon kami para may mapakita kaming video. Di ba? Pangit ng ganun. Nang haharas na sinira pa nila hanap buhay na mangingisda at pati mga coral, baka pati mga langis nakuha na nila sa dagat natin. Ilang beses na po nila itong ginagawa. Pero heto, anong nangyari? Mas lalo tayong minaliit ng mga Chinese. 'Di ba? My goodness. Ito naman, mahusay na desisyon po yan, mahal na Pangulo. Huwag tayong gumante o baka umabot pa yan sa mas malawak na dagmaan. Yun lang naman eh. Kala ko ba nanindigan tayo? Kasi kaya nga natin tinatawag na pro-China yung kabila, di ba? Kasi ang sa atin, hindi na kasi nila ipaglalaban yung WPS men eh. Na hayaan na lang yung WPS kesa sa magagera hindi natin kaya yung China. Nanindigan tayo kaya nagkaroon ng pro-China. Tinatawag natin yung ibang Pilipino na pro-China kasi hindi na sila nanindigan. Tapos ngayon, while nanindigan tayo, ganito nga, nanindigan nga tayo. Tapos nung winater cannon naman tayo, hindi naman natin kayang panindigan kung ano talaga yung pinaglalaban natin. Kasi hindi nakikita ng China na naninindigan tayo sa part na yan eh. Na habang winawater cannon tayo ng China, okay, alam na ng China na hindi tayo gaganti. Kaya in the next day, in the next month, or in the next scenario, of course, gagawin ulit ng China yan. Alam nga namang mag-hesitant pa sila. Alam naman nila na nung attempt nila first, second, third, wala naman ginawa yung Pilipinas. Diplomatic protest lang. Naghahanap lang ng demokrasya yung Pilipinas. Tapos ini-snub lang ng China. Yun nga naging desisyon natin sa arbitral, di ba? Na sobrang big deal nun. Sulat nga lang din yun. Hindi nga pinapansin ng China. Yan pa kayang democratic protest na para sa kanila parang naano sila kasi pinapasok natin yung teritoryo kuno nila. Diba? Kung hindi natin kayang palagan yung ginagawa ng China, mas maigi na lang siguro kung sabihin natin na baka mag-provoke tayo sa China. Of course, magiging ganyan talaga kung gaganti tayo. Pero kung isipin natin na sana wag nang maulit yung mga water cannon na yan, wag na lang siguro tayong magpadaan ng mga barko dyan. Kung hindi din naman natin sila kayang palagan or hindi din naman natin mahanapan ng paraan kung paano matigil yung pang-water cannon na yan. Kasi my goodness man, yung water cannon, sobrang big deal niyan. Kala nyo naman talaga water gun lang yung ginamit eh. Water cannon pa, pwede siyang maging fatal.
Goodness. So, that's it na lang muna. Thank you so much for watching. Again, ano ba to? Boss Palita TV. Support nyo yan. Tapos syempre, Filipino AC. So, like, comment, share, subscribe. Comment nyo kung ano masasabi nyo dito. My goodness.